bang gusto nyong makamit itong 2024 kahit nasa Abril na tayo at masyadong mainit na ngayon ang panahon? As a grade 12 student, gusto po namin makamit is makagraduate po. Yun lang. Kaya po kaya? Sa akin naman po, ganun din po. Gusto ko po makagraduate and gusto ko rin po makakamit ng kahit hindi mataas na grade pero yung okay lang. Tapos gusto ko rin ma-improve yung sarili ko bilang tao. Kaya ayun po. Pero tanong ko lamang, kayo ba yung mga masayahin ba kayo o malungkutin ba kayo sa simula itong taon na to? This year po, naging masaya naman po as of now. This April hanggang ngayon. Kaya po kaya? Sa akin naman po, sobrang saya ko, parang nababaliw na po ako. Ganun po. Kasi ganun. hindi ko na po makontrol yung emosyon ko po. Okay. Pero ito po, sa tingin nyo bakit kaya isang tao po ay malungkot o malungkutin? Ano kaya yung pinakamabigat na dahilan kaya sa isang tao? Siguro sa mga napagdadaanan nila and then part din ng ugali din ng isang tao yun. Depende din sa tao kung ba't ganun yung nararamdaman nila. Nakasanayan siguro nila na ganun sila. So, para sa kanila, yun na sila. Kaya po kaya? Sa akin naman parang ganun din, pero gusto ko lang sabihin na siguro kaya nalulungkot ang isang tao dahil sa sarili lang din nila. And aminado din naman ako na ako, ganyan ako. Kaya like most of the time, kaya ako nalulungkot, kaya ako naiinis is dahil lang din sa mga naiisip ko sa utak ko na hindi naman tunay. Parang sinasabi na ng utak ko na hindi, totoo yan. Kaya ayun, nagiging malungkot ako o naiinis ako, which in reality naman is hindi naman pala tunay. Pero niniwala kayo, sabi ng maraming Pilipino daw, kaya daw isang tao ay malungkot o malungkutin ay dahil wala po silang pera. Naniniwala kayo ng dahilan kung bakit maraming Pilipino malungkot? Walang pera. Para sa akin, yes and no. Kasi, yes, syempre, pera. Maraming tayong ginagamitan ng pera. And sometimes, yung ibang kasiyahan natin na kinakailangan ng pera. And no, sometimes naman na kahit naman pamilya lang kasama natin, pwede naman tayong maging masaya. Yun lang. Sa akin naman, hindi po ako naniniwala na pera yung nakakapagpasaya sa atin. Ako nga parang paubos na yung pera ko ngayon pero ang saya ko pa rin. Siyempre, ang iniisip ko na lang ngayon, paano ako makakauwi nito? Okay lang yun. At least masaya po ako. So talagang simulat sa pool talaga, masayahin ka talagang tao talaga. Hindi naman, parang hindi ako masayahing tao Parang nga pong hindi halatang masayahin akong tao. Kasi sa piling tao ko lang pinapakita po yung kasiyahan ko. Pero most of the time tahimik po ako. Tas ang misinterpretation po ng iba is parang antaray ko daw ganun. Tapos ito nga yung gawa din ng boses ko, medyo nakakatakot. And ayun, parang hindi nila ako ina-approach, which is hindi naman tunay. Hindi naman po ako nangangain ng tao. Sige to, ano bang gusto niyo ba sa buhay ba? Meron ba kayong mga kasama o gusto niyo mapag-isa? Pag sabi kong may mga kasama, not necessarily special loved ones, pero yung meron ka mga loved ones, kaibigan, o kahit sino yung mga kasalumuha mo. Gusto mo ba mapag-isa? Gusto niyo meron kayong mga kasama? Para sa akin po, gusto ko po na may kasama. Kasi parang pag may kasama ko, may napagsasabihan ako, may nakukuha akong payo na kinakailangan ko. Sa akin din po, ganun din po. Gusto ko rin po may kasama. Kasi na-experience ko na rin po. Like, pag nag-iisa ako, grabe, sobrang parang, wala lang, ang lungkot ko. Tapos, like, mas dumadami yung problema ko. Kahit nag-iisa ako, kasi overthinker po kasi ako, ganun. So, if may kasama ako, parang nawawala yung pagka-overthinker ko. Wala, nasaya lang ako kasi na-enjoy ko yung compassion and the fact na nandun sila kasama ko. Ayun po. Sige, ito po. May iba mga kanito na tanong. Mabilisan po ito pero sunong po ito, no? Tanong ko lamang. Kayo po ba ay isang mabuting tao po? Hindi ako mabuting isang tao. Kasi para sa akin, masasabi kong hindi. Gawa ng may mga pagkakataon na may mali akong nagagawa na hindi tama, na hindi nakakaayon sa mga iba, na sometimes nakakasakit din ako ng tao. So parang nasabi ko na hindi ako mabuting tao. Para sa akin po is hindi din po ako mabuting tao.
Kahit po ako'y isang, ako po kasi isang sakristan po doon po sa aming dambana po. Kahit naman po, kahit naman po sakristan ako, hindi naman po ibig sabihin nun is totally mabait na ako, maka-Diyos. Actually, kaya nga po ako nagsakristan kasi para po, para mag-sorry po dun sa mga ginagawa ko. And wala, ayun po. I see. Pero tanong ko lamang, paano po masasabi kung isang tao po ay mabuti? Sa ngayon, sa panahon natin ngayon, parang ang hirap na i-identify kung ang isang tao ay isang mabuti eh. Parang ang hirap i-clarify kung mabuti ba sila o hindi kasi ang tao kasi magaling makipagplastikan eh. Yung parang laging nasa loob lang yung kulo, yung ganun. Para sa akin, ganun din po. Parang ang hirap na po i-identify ngayon kung mabuti or masama yung tao. Ang inaano ko na lang po ngayon is talaga yung pakikisama po. Kung away ka ba kasama or kung may good intentions ka ba, di bali na kung masamang tao ka, basta makakatulong ka sa kapwa, ganun. Okay lang. Well, I could not really understand naman, lalo na sa case naman na parang ang hirap na talaga siyang ma-define. Kasi bakit? Siyempre, pag nakikita mo sa paligid, for example lang sa Sampaloc Lake, doon natin alam ang konteksto ng ibang nakikita natin ibang tao, siyempre magtataka, bakit ganito yung tao na to? O for example lang, wala man tayong hinuhusgang tao, kunwari, bakit malagangster tong itsura na to, pero yung sa patay na itong tao na to, parang hindi mo ma-explain, mabuti ba tong tao na ito, di ba mga ganun? Kasi nga, ang nangyayari kasi ngayon sa panahon ngayon ay kung ano yung trend o nasasanay. Pero again, regardless, meron pa rin talagang sagot talaga sa mga ganyang tanong na yun. Yun nga lang, kaya sinabi mo nga, parang ang nagbabago nga, kaya naiiba na talagang takbo na mga, which is I really understand yan. Pero ito po, tanong ko lamang, may ba yung basa ng dictionary? Tanong lang. Hindi ako hindi ako may basa eh. Yun lang. Kaya. Ako po nung bata po ako, mahilig po ako magbasa ng dictionary, lalo na po yung kasi wala lang natutuwa ako kasi ang daming nakasulat. Tas ayun, panay English pa kasi dati po hindi po ako gaano nakakapagsalita ng Tagalog. Kaya ang binabasa ko po is more on dictionary, pero yung dictionary is panay English po, ganun po. Pero nag-search naman kayo kay Google pag hindi nyo alam ang meaning ng isang salita. Siyempre, paring Google, hi. Opo, nagse-search din po ako sa Google. Kasi ganito, bigyan ko kayo ng konting trivia o konting kalaman, no? Sabi kasi sa dictionary, para masabi daw na ang isang tao po ay mabuti o good, ay daw yung tinatawag na morally excellent o morally upright. Isipin daw ng moral, sa madaling salita, ay ugali muna sa tao sa kanyang sarili. Na dapat walang ginagawang kasalanan, wala daw ginagawang krimen, at wala daw sasaktan na tao kahit sanggol. Pero tingnan natin po itong mabibilis sa tanong kung talagang tutugma. Kagaya nito, kayo po ba ay nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Siyempre, nagsisinungaling ako. May mga white lies naman and ginagawa ko din naman yun. Opo, nagsisinungaling po ako. And actually parang mastermind nga po ako sa parang hindi po gaano ma-identify kung nagsisinungaling ako or hindi. Pero syempre, ginagawa ko yun sa mabuting bagay naman po. Pero kahit sa mabuting bagay, parang nakaka-guilty pa rin po gawin yung... Well, ang problema po kasi nito, pag po tayo nagsisinungaling, whether yan po ay literal na blatant lie or white lie, is still a lie. Kasi ang una po matututo ng bata ay magsinungaling. At ang kakambal ng pagsisinungaling ay minsan sikreto, pagtatakpan at iba pa. Yun nga lang ang problema, hindi lang kayo dalawa guilty, lahat talaga tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo ba ay kailanman ay nakapagnakaw po ng isang gamit, kahit ano pang halaga yan, kahit po na lapis, ballpen, barya, kahit ano pa yan, kahit sa internet? Sa case ko naman, opo, na-try ko na siya dati nung bata ako. Kasi dati, mahilig ako sa mga candy, tapos habang tulog nun yung papa ko, kumuha ako ng barya, like 10 pesos, tapos maaga pa nun, tapos tumakbo ko sa tindahan para bumili ng nips, yun lang. Para sa akin naman po is, ayun din po, pera. Galing po dun sa tatay ko. Pero sinabi ko naman po agad sa kanya. And ang I think yung pinaka ko po na pag nanakaw is yung sa internet po. Yung parang, at that time kasi hindi ko pa po alam kung ano yung plagiarism eh. So like, copy-paste lang ako, copy-paste. Or kahit dun po sa
dun sa mga laro, parang kine-claim ko yung sarili nilang gawa. Sinasabi ko, pinagmamalaki ko na hindi, akong gumawa nito, akong gumawa nito. Eh, hindi ko naman kinredit yung rightful owner. So ayun, hindi ko po alam na pag nanakaw po pala yung nagawa ko. Yun nga po eh. Imagine nyo, nandyan lang yung police station at matindi ang batas na yan. Baka doon na nga tayo lumaki na sa kulungan na lahat-lahat na kasi tatay dito ay bagsak na. Pero kaya daw may tao na kapag nakaw ay dahil wala yan sa presyo. Gusto nila isang bagay na walang kahirap-hirap kaya may nakapagnakaw. Yun nga lang, ilan talaga tayo dito ay guilty. Pero ito po, na-appreciate nyo patience and honesty, pero ito po. Kayo ba yung nakaranas na magalit sa isang tao? Yes. Siyempre, tao lang din naman ako. So, may emosyon ako na magalit din sa iba. Lalo na pag ako na yung nasasaktan. So, siyempre, yung nakakasakit sa akin, dun ako nagagalit sa taong yun. Ganun. Okay, kuya. Opo, may times na po na nagalit po ako. Pero although kung magalit po ako, parang sobrang dalang. Pero opo, nagagalit po ako. Nakagalit na po ako. Nawawala ba stress natin pag tayo nagagalit o lalong tumitindi po? Para sa akin kasi, lalo siyang, hindi, nawawala siya. Pagka yung sobrang tindi ng galit ko, sa loob ng one day, nailabas ko siya, in the next day, wala na siya. Parang ganun yun sa akin. Sa akin naman po is, sa unang araw parang mawawala yung galit ko. Pero alam mo yun, yung kinabukasan, parang naiisip mo yung sinabi mo dun sa, nung nagalit ka na dapat hindi mo sinabi. Parang, ba't ko sinabi yun? So parang, nawala nga siya pero na-stress naman ako. Mas na-stress naman ako. Ganun po. Eh, syempre normal naman po pag po tayo magagalit, syempre masasaktan. Alam naman po tayong tatawa o ngingiti. Baka baliw na po yung tao na sinasabi niya hindi siya sasaktan pero deep inside, mas delikado. Yung alam mo nananahimik ka lamang, bigla na lang may magbabato na lang sa'yo, may magwawala o mag-i-eskandalo. Kasi may sinasabi kasi, na hindi din daw kailangan manaksak, sampalin o suntukin mo isang tao. Magtanim ka lang doon ng galit, di mo kailangan magmura, parang nakapatay po tayong tao pero hindi po literal, galing sa ating puso. Yun nga lang, ilataga tayo dito ay guilty. Pero ito po, nagagamit nyo ba minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan? Minsan ba kayo nagugulat, napapa-OM, alam nyo na po yun? Syempre, minsan nagagamit ko siya kahit masama siya. I mean, pag yung sa reaction mo, nagagamit mo siya, parang pag iniisip mo, parang tama ba ito yung gamitin ko? Sagrado tong pangalan na to. Parang ganun. Okay po yan. Opo, ganun din po. May instances po talaga na hindi ko maiwasan. Pero alam ko naman po, yun, gaya nga po na sabi niya, sagrado po kasi yung... ayon sa paniniwala po namin, isagrado po yung pangalan niya. So dapat you shall not use the word God in vain. Ganun po. Pero even though may instances po na hindi natin maiwasan, dapat po talaga is parang hindi natin sabihin po na ganun po. Kasi ganito lang po yun, Mahal niyo po ba nanay niyo? Tanong lang. Opo, mahal na mahal ko po. Di ko po sure. Ano? Hindi mo sure? Opo, mahal naman. Okay, ganito. Regardless naman kung ano man yung case na yan, pero siyempre nanay nyo yun, mahal nyo, ano mang mangyari, mahal nyo pa rin yun. Dahil siya yung naging instrumento kung bakit kayo naisilang sa mundo na ito, sa tulong ng Panginoon, nailuwal kayo dito ng maayos. Kasi ang punto lamang po ay ganito. Halimbawa, nagpapahangin nga kayo at kayo ay nagbike for example, tapos biglang sa gitna ng inyong paglalakbay, biglang napuwing mata nyo, nagtawanan kayo, instead na pangalan ng Panginoon, ang nabanggit nyo, pangalan ng nanay nyo na bilang panggulat lamang. Kahit wala siyang kinalaman sa pagkapuwi ng mata mo at ikaw ay nandito sa Sampaloc Lake. Tanong lamang, no? Sa tingin nyo, okay lang na banggitin nyo ang pangalan ng nanay nyo bilang panggulat lamang dito? Para sa akin, hindi. Kasi yung paggamit ng pangalan nila na parang wala naman sa tama yung paggamit, parang nakakabastos yun. Kahit di nila alam yun. Ganun din po, same lang din po actually. Parang, ayun nga, pangalan nila yun, binigay sa kanila yung pangalan na yun, tapos gagamitin mo lang bilang expression or sa mga salita na sa mga salita na hindi naman dapat gamitin. So parang nakakabastos po. Siyempre, ano man po mangyari, siyempre nanay niyo po yun. So, dapat meron tayong respeto. Kahit sino atang tao, dapat meron tayong respeto sa mga pangalan nila. Pero sana, ganun din po kung sa Panginoon,
Dahil hindi po siya dinisenyo na parang mumurahin na lang or pag nadapa na lang, isinisi na lahat sa Panginoon. Hindi ganoon yun. Kasi ang tawag kasi doon ay blasphemy o pambabastos. Siya ang naglikha ng mundo sa mabuti, pero tayo lang po ang gumagawa ng kapamakan. Yun nga lang, halos lahat tayo dito ay guilty. Lilinawin ko po, hindi ko po hinuhusgahan, ito ilan lang sa maraming tanong para lang malaman kung tayo po isang mabuting tao. Sa tingin nyo kaya, kung tayo po mamamatay, hindi po ito pananakot at haharap tayo sa Judgment Day sa Panginoon, kayo ba ay guilty o innocent po kayong tao? Yun po ang hindi ko po makaka-classify kasi well, kung ibe-base ko naman po sa mga sa mga ginagawa ko, although may ginagawa akong kabutihan, meron pa rin pong kasamaan. So kung makakapunta po dun sa Day of Judgment, parang hindi ko po masisecure kung nasa mabuting palad ba ako or masama. So parang aanuhin ko na lang dun is nasa kanya na po yung huli ko pong kung ano man po yung i-judge niya po sa akin, tatanggapin ko po kasi pananagutan ko na po talaga. Ginawa ko po yun, nandito na po ako nun sa lupa. So I have the right to accept may actions po, ganun. Thank you po ya. Based po sinabi niya ganun lang din kasi para sa akin, kahit simula ng bata pa ako, makasalanan naman talaga eh. Hindi ko lang po sure kung ano ba yung dapat na iano sa akin, kung guilty ba ako, innocent ba ako. Kasi para sa akin, isa lang yung may alam ng Diyos lang. Well, I understand, no? Pero bigyan natin ito ng mabilis lang na halimbawa na kahit kayo ay nakapikit pa dito, napakadali itong halimbawa. Halimbawa, may isang kriminal, no? Nakapatay siya ng tao o sabihin na natin, nagnakaw siya pera sa bangko. Nahuli siya ng pulis at ito po ang sasabihin ng suspect sa judge. Judge, po, guilty ako, pero parang hindi po ako sigurado na sa kulungan. Kasi may nagawa namang mabuti, kaya ako lang nagawa yan, dahil dumilim lang paningin ko, nabigla lamang, or sa madaling salita, nangangatwiran pa sa harap ng korte. Pero ang sasabihin ng judge, kaya ka nandyan dahil ang tinitingnan ko ay yung ginawa mong krimen. Lalo na at ikaw ay sinasakdal at may mga ebidensyang binato sa'yo. Ang problema, dahil nga napatunayan, halimbawa doon sa kanyang ginawa, kailangan niya itong pagbayaran, kailangan pa rin siyang itapos sa kulungan kahit ano pa ang kanyang paliwanag, kahit hindi siya naniniwala sa kulungan, kailangan pa rin siyang itapon doon. Tama po ba? Kung i-base natin sa law, parang hindi naman po tama yung ganun kung basta na lang siya itatapon. Kasi after all, human being pa rin po siya. Parang well, actually kahit naman ako, hindi naman ako naniniwala sa second chance. Pero kung gano'n naman po sana, parang wala tayong right, hindi natin yun kundi parang ayun nga, parang Diyos lang po yung may kaya sabihin na hindi, dito ka lang, ganun po. Okay po ya. Para sa akin naman po, depende naman kung yung kinuha niya may babalik niya and tapos doon magkakaroon siya ng sarili niyang tamang pag-iisip na dapat bibigyan siya ng second chance para dapat doon sa nagawa niyang mali, may matutunan siya doon sa second chance, di niya na dapat gawin, ganun. Pero I understand. Pero kung bibigyan natin mas simple, no? Since meron tayong batas sa Pilipinas, for example, kung may nagawa ang isang tao na isang krimen, ang kailangan talaga mangyari dito, tanggapin niya na kung ang kanyang kaparusahan, maaaring siya itapon sa kulungan. Tama po ba? Opo, tama po. Tama naman po. Kasi kaya ko lang pinuntuhan yan kasi parang yung isang kriminal nangangatwiran. Hindi niya matanggap siguro may kulungan, kaya mag-example. Kaya nga halimbawa, kapag nakapatay siya ng tao, sasabihin naman, dumilim ang paningin. So, anong palalabasin mo? Hindi normal ang isang tao. Pero, alam niya, yung ginawa niya, ay aware siya, kaya nakapatay. O sabihin natin, nagnakaw siya. Sasabihin na naman, kaya siya nakapagnakaw ay dahil walang pera, kaya kailangan tagang pera, parang nabigla lamang. Pero still, alam niya yung ginawa niya ay mali. So, yung batas, bagamat sabihin natin hindi perfect yung nasa mundo na to, pero mayroon talagang justice na kung saan kailan siya talagang itapos sa kulungan dahil yun ang nasa batas. Kasi lumalabas, parang isang kriminal, ayaw niyang tanggapin yung reality o yung tinatawag nating black and white. Meron naman tayong tinatawag na due process. Yan yung merong titingnan lahat-lahat or investigation. Pero yung masakit nga kasi, pag nalaman talagang consistent na yun yung ginawa niya talagang krimen,
eh, meron talaga kailangang pagbayaran talaga. Lalo na kung yun ikulungan, kailangan niya talaga yun tanggapin. Yun nga lang, ito kasi ang problema. Sa Biblia naman kasi, ang sabi daw, ang mga taong nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, at iba pong mga nagawang kasalanan, magano mabigat, ay walang makakarating sa langit. Hindi makikita ang karya ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagbabagang apoy o impyerno. Eh, simple lamang ulit po ang tanong ko sa inyo. Sa tingin nyo kaya, kayo ba'y maaaring kayong dalawa ay sa impyerno mapupunta, pero hindi lang kayong dalawa, tayo pong lahat, kasi may nagawa tayong kasalanan sa harap ng Panginoon. Nag-aalala po ba kayo dito? Certainly po, may chance po na although kahit naman sabihin natin na marami tayong mabuting ginawa, may mga bagay rin po kasi tayo nagawa na hindi naman natin alam na masama. So yes, may chance po na mapapunta naman po tayo sa impyerno kahit sabihin natin sobrang dami natin ginawang kabutihan po. Para sa akin naman po, parang dadaan mo din sa pagtitimbang eh. Depende pa rin yung sa nagawa mo. Pero para sa akin kasi, parang titingnan natin kung gaano kabigat. Tapos kung ano yung mas lalamang, siguro pwede ka mapunta sa impyerno, pwede ka din mapunta sa langit. Okay, understand. Pero sa tingin nyo, ang Panginoon ba ay nagsisinungaling? Basic question lang to. Hindi. Para sa akin hindi. Kasi siya ang katotohanan. Para sa akin po is hindi din po. Parang naniniwala po kasi ako na nasa kanya po yung lahat. Kaya nga po dun sa di ba, pag nagmimisa po, this is the word of God. So kung ano man pong sabihin niya is totoo, and parang kailanman po is hindi po siya magsisinungaling po. When it comes po sa justice, ang Panginoon po ay patas siya sa lahat-lahat. Mayaman, mahirap, ano man ang kulay ng isang tao, anong nationality, basta pag may nagawang kasalanan, automatic yan po ay offensive sa harap ng Panginoon. Kasi ang gusto niyang gawin dito ay kabutihan. Pero tayo lang naman po ang nag-iiba ng definition nito, kaya tayo nakagawa ng kapamakan. Ano man po mangyari, dapat po tayo mag-alala kasi buhay po ng ating pinag-uusapan. Tanong ko lamang, mahal niyo po ba sarili niyo? Siyempre mahal ko yung sarili ko. Sino pa ba magmamahal kundi sarili ko lang din? So you mean 100%? Yes, 100%. Eh kaya? Yes, mahal ko rin po yung sarili ko. Masasabi ko pong mahal ko yung sarili ko kasi kinakaya ko na rin pong magmahal po ng kapwa ko po. So again, 100% din? 100% po. Kaya ako tinanong yan kasi tayo po talaga hindi perfectong tao. Pwede tayo magkamali talaga araw-araw. Pero hindi ibig sabihin nun kasi may mga na-interview din ako na hindi nila mahal ang sarili nila. Tapos magtinanong ko, paano nyo mamahal yung sarili nyo? Maging perfect. Sasabihin naman nila, hindi. O di magiging magulo lalo sila. Kasi nga, hindi po talaga tayo perfecto. Pero hindi ibig sabihin pag tayo nakagawa ng kasalanan, automatic failure na. Kasi, bagamat nga ang totoo na ang kabayaran sa tinagawang kasalanan ay kamatayan, pero buhay pa kayo, kita pa kayo dito sa ating interview na to. So, isabihin, meron pa rin tayong purpose sa mundo na to. Sabihin, habang may limitadong oras, pwede pa natin maitama ang ating nagagawang kamalian. Yun nga lang, ano man mangyari, dapat talaga tayo mag-alala. Kagaya nito, kayo ba'y natatakot sa kamatayan? Syempre naman, nakakatakot naman mamatay. Parang parang lahat ng mga bagay, parang hindi na parang tapos na lahat ng purpose mo, parang ganon. As of now po, opo, takot po ako sa kamatayan kasi alam mo yun, yung parang ang dami mong binabalak, ang dami mong plano, tapos in an instant bigla na lang magiging itim lahat ng paligid mo. So as of now po, is talagang takot po ako sa kamatayan po. Kung kayo mabibigyan ng pagkakataon mabuhay ng mahaba, okay? Halimbawa lang na tanong to, ilan pa kayong years na gusto nyong mabuhay? Forever? 1 million years? Tanong lang, ilang years pa? Siguro okay na sa akin ng 100 years. Gusto ko kasi makita yung mundo na punong-puno ng teknolohiya. Like, parang, oo nga, mawawala yung parang pagka-nature. Pero gusto ko pa rin na, okay lang nandyan yung nature, pero may mas malawak pa yung technology na nasa paligid natin, ganun. Okay. Okay po kaya? Para sa akin po, kung bibigyan po ako ng chance na ganun is hindi ko po tatanggapin. Yung kamatayan kong yun is parang destined na po na okay, dyan ka lang, hanggang dyan ka na. If bibigyan po ako ng chance na mabuhay ulit is parang ayaw ko na po. Pero kung pipilitin po ako, sasabihin ko na lang is parang kahit maging puno na lang ako or kahit anumang hayop na like maging manok na lang po ako, ganun. Okay, so parang may reincarnation tayo narinig dito, no? Pero ganito lang kasi yan. Sabi kasi sa Bible kasi, kapag isang tao po ay namatay, automatic, i-judge na po tayo sa ating mga ginagawa. Hindi lang ako mamatay, kayong lahat ay i-judge.
Ang masakit nga lang dito, pag nalaman ng Panginoon lahat ng mga nagawa nating kasalanan, automatic justice kagad sa Panginoon, lahat tayo sa impyerno. Hindi lang kayong dalawa, pati ako guilty lahat. Kaya wag na kayo magpaka-stress kung may mga tao sasabihin nila, ay hindi mabuti akong tao, malinis ba ang ginagawa ko? Ang tanong ba, malinis ba ang kanyang puso? Ang Panginoon lang po ang makakapagsabi niyan. Kaya nga, ang punto lamang, kapag Panginoon ang pinag-usapan, patas po siya sa lahat-lahat. Yun nga lang, ano man mangyari, dapat taga tayo mag-alala kasi ang justice ng Panginoon sa atin, kaya sa impyerno taga tayo tatapon. Pero, pwedeng magbago ang lahat-lahat kapag narinig natin itong salita na to. Familiar ba sa salitang mercy? M-E-R-C-Y? Opo, familiar po ako doon. Familiar naman po. Yeah, anong Tagalog ng mercy? Oh, pass. Ano ba? Tagalog po ba ng mercy? Tagalog ng mercy. Tagalog ng mercy is awa po. Yun, tama. Nang sabihin ng mercy ay awa. Na kung saan, pwede tayong humingi ng awa sa Panginoon na inamin natin na tayo po yung makasalanan. Inamin natin na tayo po yung mahina o tayo humingi ng tulong sa Kanya. Or halimbawa, pag kayo nahihirapan sa isang sagot or sa isang question rather, hingin kayo ng tulong sa teacher, magmamakawa kayo. Kasi ibig sabihin nun, hindi po masama humingi ng tulong dahil talaga po meron tayong tinatawag na finite or meron talagang hangganan yung ating kaalaman. Kasi sa mata ng Panginoon, hindi po insulto ang humingi lagi ng awa sa Kanya. Bagkus, nagbibigay pa rin siya ng solusyon. Parang halimbawa, kayo ba'y nahihirapan sa math? Tanong lang. For me na hindi masyadong magaling sa math, syempre nahihirapan. Pero pag may katulong ka naman na tinutulungan ka sa math, syempre parang nadadalian ka na din. Depende din. Para sa akin po, hindi ko po masabi kung nahihirapan ako. Hindi, parang normal lang po sa akin yung math kasi ang interpretation po kasi sa math is parang mga symbols lang and characters para hindi po ako mahirapan. Tapos ayun po, hinahayaan ko na lang na magsulat yung kamay ko. Tapos nagugulat na lang ako kahit invento po yung mga formula ko is nakakatama naman po ako. So para sa akin is parang hindi po ako ganong nahihirapan po sa math po. Pero na-encounter naman nyo siguro yung kayo ipasusulatin kayo ng guro sa board ng kunyari sagutin mo to pero hindi nyo masagot at kayo ay tumigas na ang inyong katawan sa kakatayo. Na-encounter nyo yun? Opo, na-encounter ko po yun. Na-encounter ko naman po. Na kahit na-stress ng teacher, tutulungan pa rin kayo. Tama po ba? Opo, tama naman po. Opo, kahit hindi nyo po alam yung sagot, tutulungan pa rin naman po. Kasi ganun din po ang Panginoon na kahit alam natin na tayo palpak, nagbigay pa rin siya ng solusyon. Kasi gusto rin niya manaig pa rin, hindi lang yung justice, kundi ang biyaya at ang awa. Kaya sabi sa Biblia, ang bawat awa ay laging bago kada umaga. Or tiyatawag na every morning ay new mercies kung tawagin. So ibig sabihin, pag tayo nakagawa ng mga kapalpakan o kahinaan, lagi tayo humingi ng awa sa Kanya. Dahil alam ng Diyos na walang sino man na kayang iligtas ang sarili sa kapamakan. Maaaring hindi ka magkasakit, pero yung makagawa ng kasalanan, mukhang imposible yan. Kasi yung nakakagawa tayo araw-araw ng kasalanan. Pero, pag tayo humingi ng awa sa Kanya, pwedeng magbago ang takbo ng mga kaso. Dahil ito po ang tanong. Ano kaya ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat upang hindi tayo itapon sa impyerno at tapoy makalis po sa Judgment Day? Ano kaya ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat? Para sa akin, ayun nga, may purpose tayo sa mundo. Parang hinahayaan tayo ng Diyos na matuto and then parang yung mga pagkakamali natin, mas parang ginagawa niya ng way na parang mas mabuti ka, maging mabuting tao ka na dapat gawin mo na yung ganito. Tama o mali, dapat panay tama na yung gawin mo. Kasi this time, this is your chance na gawin yung mga bagay na tama. Yun. Sa akin po, para ma-counter yung mga sins po na ginawa natin is yung term po na repent po, which is parang yung binabawi natin yung mga kasalanan natin by doing good deeds such as ayun po, pagtulong sa kapwa, like simpleng kahit nga sumimba by ayun lang yung yung repent po, yung word na repent po. Okay, so I understand. Pero ito, para mas lalo nyo maintindihan, ano bang meron nung nangyaring Holy Week? Ano bang ino-observe ng maraming Pilipino? Ang muling pagkabuhay ni Jesus. Natin, di ba namatay siya? And then parang hinihintay natin ang muling pagkabuhay ni Jesus.
Nung Holy Week po kasi is nagsimula po yun dun sa huling hapunan po. So dun po sa huling hapunan parang nandun po yung mga 12 apostles. Tapos hanggang sa pumunta po tayo sa Good Friday, which is yung parang magpo-procession po kung saan buhat po ni Jesus po yung kahoy na krus. Tapos parang pinagmamasdan po natin yung kanyang mga pinaghirapan. And dahil po nakikita natin yun, nagre-repent na rin po tayo sa mga kasalanan po natin hanggang sa dumating po dun sa resurrection po, dun sa kanyang pagkabuhay po. Kasi ayun nga po, di ba, yung on the third day he rose again. So parang pagdating po nung araw na yon is ayun, magiging masaya po tayo na bumalik po ulit si Jesus. And dapat po at that time is parang malaman na rin po natin na dapat na nakapag-repent na ako, dapat marami na ako din, dapat nakakagawa na din ako ng mabuti. So, ayun po. So yun nga po, tayo pong lahat ay makasalanan, di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo, tama po ba? Yes po. Opo. Yun nga po, yun nabanggit nyo na nga, ang ginawa ng Panginoon sa Kristo, dinimis nyo po yung kanyang buhay dahil gusto nyo po magmalasakit sa lahat-lahat. Ika nga ang tawag doon ay unconditional love. Wala siyang kinukuhang kapalit, gusto lang niya gawin ito kasi nagmamalasakit siya. Yun nga lang, may mga tao na ayaw ng katotohanan, ayaw nila ng liwanag, ayaw nila na may nagtuturo sa kanila ng leksyon. Gusto nila sila masusunod. Yan yung dahilan kung bakit si Jesus ay pinagplanuhan ng mga tao na patayin siya, ipako sa krus at namatay siya doon sa krus ng Kalbaryo. Pero si Jesus kasi hindi lang siya tao, siya rin Diyos. Alam niya kasi na para matalo ang kasamaan, ay kailangan yung kanyang buhay maging kapalit. Yan yung dahilan kung bakit siya ipinako sa krus, namatay siya doon, at siya ay nabuhay sa pangatlong araw bilang hudyat na hindi parang sabing salitang gasgas, pero 2,000 years ago, talo na po ang evilness, ang darkness, at ang sin dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus lamang. Ibig sabihin, nagtagumpay na po siya sa kanyang misyon. Yun nga na kung saan meron na pong buhay na walang hanggan. Yun nga lang, parang halimbawa, isang tao guilty, pwede po siyang palayain kapag may nagpiyansa. Narinig yung salitang piyansa? Parang hindi ko pa po nakikinig yun. Narinig ko na po. Yan yung parang sa kulungan na pag isang tao ay guilty pero siya ay makakalaya dahil may nagbayad po ng danyos. Kunwari, 100,000 pesos sa ginawang ganitong kaso. So, kikilanin ng korte yung danyos na pera na yun, parang blood money, makakalaya na yung tao, back to zero na siya, burado na po ang cases. Ganyan din po ang ginawa ni Jesus, ang kanyang pong buhay naging kapalit para hindi na po yung buhay natin ang maging kapalit sa kapahamakan. Kaya ibig sabihin, meron pong buhay na walang hanggan. Yun nga lang, ang kaligtasan po ay wala sa ating mabubuting gawa. Na kahit kayo gumawa ng isang katutak na mabubuting gawain, pag may nagawa kang isang kasalanan, ay parang isang tubig, lagyan mo lang yan ng isang ink, kalat na po yan lahat-lahat. Kasi ibig sabihin, may bahay na po talaga tayo. Pero, dito na sa papasok nga kasi na kung saan ang kaligtasan ay nasa biyaya ng Panginoon at wala sa ating mabuting gawa. Pero may dalawang bagay po para makamit yan, yung kaligtasan. Bagamat nasa biyaya ng Panginoon. Ay yung una, ito na nga yung sinabi nyo nga, na repentance. Familiar kayo sa salitang repentance? Yes, familiar po ako doon. Di po. Pag sinabi natin repentance po ay pagsisisi sa kasalanan. Halimbawa, kapag kayo nagkakasakit, di ba gusto nyo laging gumaling? Opo. So, opo. Siyempre, sa tingin nyo ba, makakapag-bike pa kayo na kayo nilalagnat, kunwari? Hindi na po. Hindi na po. Siyempre, kalokohan yan, hindi nyo ma-appreciate yung mga ganyan na yan. So, isibihin, pag tayo nagkasakit, gusto natin laging gumaling. Pag po tayo nakagawa ng kasalanan, patuloy po natin itong pagsisihan at lagi nating lumayo sa mga kasalanan. Babaguhin ating puso at isipan. At ang pangalawa po ay ang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo lamang bilang Panginoong tagapagligtas. Pag nagawa natin dalawang bagay na yun, tsak, patatawarin tayo ng Panginoon. Bibigyan tayo ng bagong puso at isipan at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pinagalan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo nito, kundi sa Kanya lamang at dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So ito na lang po ilan sa mga tanong na to bago po umalis, pero ito po. Sa tingin nyo kaya, nagsasabi kaya anong totoo sa ating napag-usapan po? Opo naman. Opo, nasasabi ko naman po na nagsasabi rin po ako ng totoo. Okay. Pero pag-iisipan nyo po ba ating napag-usapan po? Opo, pag-iisipan ko po yun. Opo, pag-iisipan ko po. Tanong ko naman, kayo ba nagbabasa ng Bible araw-araw? Tanong lang. Hindi po. Actually, hindi rin po nagbabasa araw-araw.
Pero nabuklat nyo naman yan sa tanan ng buhay nyo. Opo, nabuklat ko naman po. Nabuklat naman po. Kasi ganito po yun eh. Di ba halimbawa pag kayo nagugutom, kakain kayo. Opo. Opo. So halimbawa, sarado at ang tindahan, tatang bukas lamang po ay convenience store dyan sa baba, kunwari lamang. Tatakbo kayo, gagawa kayo ng paraan para kayo bumili ng pagkain at para hindi sumakit ang tiyan nyo. Tama po ba? Opo. Opo. Well, sana po ganun din po sana ang mindset natin kapag sa salita ng Panginoon o ang Bible. Kasi ito po ay parang love letter sa atin para hindi po tayo mapahamak. Kasi ibig sabihin, nagbigay siya ng solusyon para po tayo ay hindi mapahamak sa landas ng buhay natin. Kasi ganito lamang yan. Bigyan ko ng konting trivia. Alam nyo ba na pwedeng umabot isang tao ng napakahabang panahon? Pwedeng 100 years old kung mararapatin kung pinahalagaan niya daw yung 5 aspeto ng buhay. Una, ang physical. Hindi siya nagkakasakit, laging healthy lifestyle, regular exercise, at iba pa. Pangalawa, social. Naghahanap siya ng mga makakausap, mga kaibigan, mga marites, mga chismosa, chismis. Joke lang yun. Ibig sabihin, naghahanap siya ng may makakausap kasi tayo po ay dinisenyo talaga para makisalamuha talaga. Pangatlo, mental. Yung kausap mo, for example, o kaibigan mo, etc., ay matino, hindi baliw, walang saltik ang utak, kahit na-stress, matino pa rin po. Pangapat po emotional. Kaya niya pong kontrolin yung ngiti, tawa, lungkot, depress, balanse lahat-lahat. At ang panglima po ay ang pananampalataya sa Panginoon or spiritual. Sabi kasi sa isang science report, nakita nila na mga tao tilang humahaba ang buhay nila na pwedeng umabot ng 100 years kapag pinapahalagan daw yung 5 aspeto versus daw yung isang taong kulang-kulang at umiikse ang buhay. Pero hindi naman kasi kasama sa science report yung mga unexpected na pwedeng mangyari sa kanya, mga crimes, accident, and etc. Pero nakita lang nila na parang may tumutugma sa mga ganong pag-aaral. Ang akin naman po dito, wala namang masama kung pahalagahan natin ang buhay kahit hiram lamang po ito kasi meron talaga tayong purpose sa Panginoon. At yan yung makilala natin siya mismo sa mundo na to. Kasi nga ang bad news, lahat tayo guilty, lahat tayo ay sa impyerno mapupunta. Yan ang justice ng Panginoon. Pero mabuting balita ay dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo lamang, marami man po maliligtas. Hindi dahil sila mabuting tao, kundi mabuti po ang Diyos. Sa pagsisisi sa kasalanan at sa pananampalataya sa Panginoong Jesucristo lamang, sila ay maliligtas dahil yung sabihan ng Panginoon. At dahil doon meron pong buhay na walang hanggan. Maraming salamat po dito sa munting oras na to. Meron ba kayong katanungan po? Wala na naman po. Wala naman po. Maraming salamat po at mag-ingat po kayo. God bless po. Thank you po. Maraming salamat po. Peace out.